topic po natin ngayon, in particular, yung pinaka-series po natin is the God of the How Much More. Pwede po ba nating sabihin? Ready? Go! Ulit po, yung sabay-sabay naman. Ayan. 1, 2, 3. Sino po ang may lakas ng loob na magtagalog po nito? Ako po, hindi ko talaga matagalog siya ng talagang walang explanation. Kailangan po i-explain po ninyo para matagalog po ninyo na makukuha po natin yung sense. Kasi kung tatagalogin nyo lamang po yan, ang Diyos ng gaano pa kaya? Parang ganon, no? Mind-blowing, parang ang hirap pong isipin, ano? Kung ano po yung point. Actually, tinanong ko po si Ising kagabi. Sabi ko, naintindihan nyo ba habang kami po ay kumakain, naintindihan nyo ba yung pagkakakonstruct na the God of the How Much More? Sabi ni Ising, gets ko naman. Depende lang yan sa kung paano mo i-explain. Alam po ninyo, pag binasa po natin yung verse natin, yung key verses natin ngayon, mas mag-gets po ninyo, makukuha po ninyo kung anong ibig sabihin ng the God of the How Much More. Siya po yung Diyos ng gaano pa kaya. Okay? Parang title lang ng pelikula. Matthew 7:7 to 11. Matthew 7:7 to 11. Sabi po dito sa verse, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you, for everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more? Pwede po ba nating sabihin ulit? How much more? Ayan, sabihin mo doon sa katabi mo, gets mo na ba? How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sa Tagalog po, mabasahin ko na lamang po yung verse 11 para lalo po nating ma-connect sa atin pong paksa. Tingnan po natin yung Tagalog, Matthew 7:11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya, pwede po ba nating sabihin, gaano pa kaya? Iyon po yung Tagalog nung binasa po natin kaninang, how much more? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Ang Panginoon pong magpala sa mga talata na ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan. Ang malaking bahagi po ng Matthew chapter 6 and chapter 7, ito po mga kapatid ay tungkol po sa panalangin. Okay, nabasa na po ba natin ang Gospel? Nabasa na po ba natin ang Book of Matthew? Sino po nakabasa? Taas nga po ang kamay. Ayan, salamat. Meron dalawa. May Bible po ba kayo, mga kapatid? Sino po nakabasa? Kung hindi nyo man nabasa ang kabuuan ng Matthew, sino po nakabasa ng Matthew chapter 6 and 7? Taas ang kamay. Ayan. Pagka po ni-review po ninyo yan or pagka nare-recall po ninyo, ang marami pong nilalaman po niyan is about prayer. Mga instruction tungkol po sa pananalangin. Kala po natin ganun lang ang manalangin. Pero meron pong mga ibinibigay na instructions. Meron pong tamang attitude when we come to God in order for us to receive. Hello. At alam niyo po ba mga kapatid, eto baka hindi po natin alam, the reward of asking is receiving. Sabihin mo, ha? Yung gulat na gulat ka. Sabi po, the reward of asking is receiving. Ang pinakagantimpala sa sino mang humihingi ay tumatanggap. Tama po ba yon mga kapatid? Ang pinakamahirap yung hingi ka ng hingi, tapos hindi ka tumatanggap. Ako po, ayoko nang manghingi kay Kuya Abe.
Grabe po, hindi ka pa humihingi. May ibinibigay na no? Kaya ang hirap pong magparamdam. Sabi ko, hindi na mauulit to. Sabi ko, sabi ko sa aking sarili, kay Ate Aileen na lang ako bumubulong. Para alam ko, mas mariretain na, babanggitin din po kay Kuya Abe. Okay, the reward of asking is receiving. Pero ito pa mga kapatid, we receive not merely because we are trained and we are good in our prayer. Ang magandang matandaan po natin mga kapatid, na baka iniisip natin, ang galing ko talaga mag-pray. Grabe talaga yung aking faith. Napaka-eloquent ko pagka nagpe-pray ako sa Lord. Ang gaganda ng mga pananalita na binibitiwan ko. So we receive not merely that we are good in our prayer, but God is good. This is about the willingness of God to give. This is about the capability of God to give. It is about the character of God. Tayo po ay tumatanggap hindi dahil mahusay tayong manghingi, hindi dahil magaling ang mga salita po natin na binibitiwan, kundi po mga kapatid, ang God ay willing magbigay. Kaya nga po, how much more God, okay? Ang God ay higit na mas mabuti kaysa sino mang mabuti because only God is good. So tingnan po natin the God of how much more. So tingnan po natin kung ano yung mga katotohanan makikita po natin. In verse 11, yun po yung bibigyan po natin ng pansin. Babalikan din po natin yung ilang mga verses mamaya. Pero una po nating bigyan ng pansin at ma-highlight talaga bakit po siya nagbibigay. Okay? So ang una po, because God is good. Yun po yung number 1 po natin. God is good. Ang Diyos po ay mabuti. Sabi po doon sa verse, if you then, though you are evil, kung kayo nga na masama, alam po ninyo, meron pong contrasting idea po dito. Meron pong magkalaban na isipan. Ang contrasting idea po dito, yung pagiging evil ng tao. Though they are evil, but they can give good things to their children. Tama po ba? Kahit po yung mga adik, kahit po yung mga lasenggo, kahit po yung parang walang pakialam sa lipunan, pagka anak na po ang nakataya, pagka kinakalabit na po sila ng anak nila, alam po ninyo, talagang willing po silang magbigay ng magandang bagay. Kaya sabi ni Lord, may contrasting idea dito eh. Kayo nga na masama, nakakapagbigay ng mabuting bagay sa mga anak ninyo. How much more God? Okay? Yun po yung contrasting dito. Merong evil, ang tinutukoy po ay mga tao. So sa panahon po nila, yung listener po ni Jesus sa kanya pong Sermon on the Mount, yun po ang present po noon. Pero sa panahon po natin ngayon, tayo po yun. So masama ba tayo? O, kahit po tayo nakakagawa ng mabuti, only God is good. Marami din po tayong kasamaan na nagagawa, but still, we are able to do good. Nakagawa po tayo ng mabuti, lalo na po sa ating family, lalo na po sa atin pong mga anak. Okay? Alam po ninyo, kadalasan, ginagamit po na call po sa worship po yan. No? Pag sinabing, God is good. Hello, God is good. Alam po ninyo, alam na kaagad natin ang sagot. No? Yung crowd sasagot all the time. And all the time, sabi po nung iba, cliche na po yan no? Parang redundant, paulit-ulit, lagi na nilang naririnig. Every church in the world, lagi pong binabanggit, God is good all the time and all the time, God is good. So paulit-ulit na lang daw po yan mga kapatid. Pero alam po ninyo, yan pong proclamation about the goodness of God, kahit po sabihin cliche po yan, it does not change the fact, it does not change the truth that God is good all the time. It does not change the bold truth it contains. Nahando na po talaga yung katotohanan po na yan, that God is good and He is good all the time and there never is a time that God is not good. Wala pong panahon na mapapansin po tayo, makikita po tayo na ang God ay hindi po mabuti. Alam po ninyo, unfortunately lang,
Yung mga tao po kasi tumitingin masyado sa detalye ng buhay nila. Okay? Pag tumingin po sila, bakit may pain, bakit may problem, bakit may suffering, bakit ako broken, bakit ako nasasaktan. So pag tinitingnan po natin in details ang buhay, minsan sabi natin mukhang hindi good ang God. Pero alam po ninyo, ang buhay kasi hindi po dapat natin tinitingnan sa masyadong detalye. Dapat yung entirety, dapat yung kabuuan ng buhay. Kasi ang God kasi, meron po siyang gustong ma-accomplish po sa atin na purpose. Pero pag in-accomplish po ng God yung kanyang plans, not necessarily puro magandang bagay ang mangyayari. Kasi kasama po yun sa process Or else, hindi po natin mararating yung ultimate plan ng God sa atin. So, ang ultimate plan ng God sa atin, bago natin marating yung point po na yon, kailangan po mixture po yan ng kung ano-anong mga bagay. Yung minsan, na-experience nyo na po ba yung parang walang isasaing na bigas? Yung iba daw ay sumasayad na yung panggatang sa ilalim. Yung tumutunog na. Alam niyo kung ang inyo pong bigasan ay lata ng biskit. Yung sumasayad na yung lata sa kapwa lata kasi yung pansandok po ninyo ay lata rin. Naririnig kaya ni Lord yon? Pag nagkikiskisa na yung dalawang lata, yung panggatang ninyo at yung lata ng biskwit. Of course, naririnig po ng Panginoon. Ang point natin, bakit natin nararanasan? Minsan merong gustong i-accomplish talaga si Lord sa atin. Yung character natin, yung maturity natin, yung patience, yung ganon, yung loyalty natin, yung love natin sa Kanya, yung ating pagsusustain ng ating faith, though tayo po ay nagsasuffer. Kung wala po yan mga kapatid, hindi po natin pwedeng masabi na matibay po tayo. So broken po tayo. Nauso po dati yung mga hugot-hugot line sa Facebook, umibig, umasa, nabigo. Ayan. Kaya yung iba, wag na po kayo maghanap ng papa, utang na loob. Ayan, yung pong mga ulit-ulit pong nakakaranas po nito, enjoy life na lang, okay? So hindi natin alam kung may ibibigay si Lord, pero wag na po nating i-desire kung wala po talaga. So tingnan po natin mga kapatid, ang mga bagay po na yan, kasi yan po sinasabi natin, mukhang God is not good kapag na-experience po natin yan. Pero ang Bible, repeatedly, pinoproclaim po na God is good. Saan po natin makikita yan? Ang dami pong verses. Pumili lang po ako ng ilang mga verses that God is good. Psalm 23:6. Sino po sumulat ng Psalm 23? Si David. Okay? Nung isulat daw po ito ni David, siya po ay parang matanda na. May pili sana ako ng salita aside from matanda. Well advanced in years, parang maganda-ganda, dissenting pakinggan. Bakit masakit? Ano pag sinasabi? Tanda mo na. Parang gano'n. Parang hindi natin matanggap na tayo po talaga ay matanda na. Kahit ako po, pag umaharap ako sa salamin, sabi ko parang hindi pa naman talaga ako matanda. Yan, parang nag-mature lang ako sa dati. Pero yung po sinasabi, well advanced in years, pero alam po ninyo, kahit ang dami na po niyang na-experience as king, mula pa sa shepherd po siya, binanggit po niya ito at pinroclaim po niya. 23:6, sabi, surely your goodness, pwede po ba nating sabihin goodness? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Grabe po yan. Kasi sabi niya, sinusundan ako ng goodness ng God. Sinusundan ako ng kabutihan ng Panginoon. So kahit po anong kanyang experience. Psalm 119:68. Psalm 119:68. Sabi po sa verse, you are good. Ganda po. Simula pa lang, nahando na po yung declaration, you are good, and what you do is good. Teach me your decrees.
ikaw ay mabuti at ang lahat ng ginagawa mo ay mabuti. Sabi po ng isang theologian, si James Bryan Smith, i-define po niya yung goodness. Ito po yung definition po niya. Ito yung binigay po niya na meaning ng goodness. That which works for the benefit of betterment of another. Pag sinabi po mga kapatid, goodness, ito daw po ay gumagawa para sa benefit, para sa ikabubuti ng iba. Okay? If you are good, okay, tingnan nyo nga po mga kapatid yung katabi po ninyo. Ayan. If they are good, dapat po gumagawa po tayo sa ikabubuti ng atin pong kapwa. Okay? Yan po yung binigay na kahulugan po ni James Bryan Smith na isang theologian. Ibig sabihin, it makes us better dahil po sa tao pong ito. Kung God is good, dapat nakakaranas po tayo ng restoration. Of course, napakahalaga ng restoration na ginawa po sa atin ni Lord kasi ang nirestore po niya sa atin, unang-una na yung atin pong spiritual. So, nag-i-improve po tayo, ini-strengthen po tayo mga kapatid, pinatitibay tayo ng Panginoon because God is good. Okay? At siya po ay mag-a-act in alignment to His character. Yun po yung isang bagay na maganda. Character na po yan ng God. Hindi po masyadong naha-highlight po yan. Nami-miss po natin yung pong isang character po na yan ng Panginoon. That He is good, He is great. So dahil po dyan, gagawa at mag-a-act ang Panginoon in alignment to His character. Hindi lang po God is good. Ang pangalawa po, God is the giver of good gifts. God is the giver of good gifts. Ang Panginoon ang nagbibigay ng magagandang kaloob sa atin. Saan po natin makikita? Doon din po sa last verse natin, verse 11, if you then, you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts? Kung kayo na masasama ay kayang magbigay ng magandang kaloob, higit ang inyong Ama, lalong higit ang inyong Ama sa langit. Kaya niyang magbigay ng magandang kaloob. So, in James 1:17, ito po ay sinisigundahan. Ito po ay binibigyan ng follow-up. James 1:17, sabi, as believers, we know that every good and perfect gift comes from God. Okay? Ito po yung dapat po nating makita na katotohanan. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. So ito po ay i-remind tayo na lahat po pala ng meron po tayo sa kasalukuyan. Ito ay kaloob ng atin pong Panginoon. It might be material possession. Kung anong meron po tayong pinopossess po ngayon, this is from God, galing po sa Kanya. Ano pa? Relationship, even relationship. Pati po yung mga relasyon natin, magagandang relasyon, kaloob po yan ng Panginoon. Meron kayong family, napapasalamatan po ba natin si Lord na meron tayong family? Amen po ba? Nahandyan po si tatay, si nanay, mga kapatid po natin. Nahandyan din po yung ating church family. Nahandyan din po yung ating mga kaibigan. Napasalamatan nyo na po ba si Lord? May mga kaibigan po tayo. Amen po ba? Lalo po ngayon, hindi po natin alam kung sino yung totoo, sino po yung hindi. Kaya po pag meron kayong mga faithful na kaibigan, loyal na kaibigan, be thankful to God. Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil meron po tayong matatapat na kaibigan. Ang hirap daw po ngayon pag may nangungumusta po sa inyo sa Facebook, sa Messenger. Kumusta ka na? Naku, delikado. Kaya yung iba ayaw isin no?
Ang kasunod na po niya, neto, mabuti naman sa biyaya ni Lord. Mabuti ka naman pala, baka naman. Pabayaran kita pag nakaluwag-luwag. Okay. So, yan po yung takot na takot po tayo, no? Naku, sabi natin, unfriend ko na nga ito. So, dapat po mapasalamatan po natin si Lord sa mga bagay na ganyan, material possession, relationship, talents, gifts, anumang bagay, work, mga pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. So, hindi po natin dapat take for granted, hindi po natin dapat kalimutan, hindi po tayo dapat mag-take pride na dahil sa akin itong galing, sa akin itong husay, magaling talaga akong dumiskarte. No, hindi po yan. Hindi po natin makita na may katotohanan yan. Kasi pag hindi po tayo binless ng Panginoon, hindi po mangyayari ang lahat ng bagay. Dapat po maintindihan po natin na yung mga perfect gift po na yan, referring to God's blessing, bigay po sa atin ng Panginoon. And we should be grateful to Him. So marami pa pong mga bagay na dapat po tayong ipagpasalamat po sa Panginoon, bukod po sa ating family, bukod po sa ating career, kahit po yung food, kahit po yung pagsusustain. Kanina po, thankful po talaga ako sa Lord. Laging, alam po ninyo, sa atin po na may mga pagkakataon, dinadalaw po talaga ng sakit. Maging thankful po kayo pag throughout the week, naranasan po ninyo yung sustaining grace ng Panginoon. Magpapasalamat po talaga kayo ng todo. Magiging grateful po kayo doon po sa blessing po niya na kalakasan, pag-i-strengthen po sa atin. Okay, marami pa pong iba, even yung ating mga success, yung atin pong mga tagumpay. Hello mga kapatid. Ako, yung pong mga kumandidato, tuwan-tuwa po yun, mga nanalo po sila. Si Ate Be, nanalo po yan, palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. Meron na po tayong kagawad. Next po, kapitana na po yan. Ang kasunod na po niyan, medyo matetrete na po yung mayor ng Manila. Si Cap din po, pinag-pray natin, biyaya po ng Lord ay siya po ay muli pong nailuklok bilang kapitan po ng E. Rodriguez. Ayan. Hindi po natin alam, may mga nagpo-post po sa Facebook, hindi na daw po sila binabati ngayon. Ayan. At yung mga ibang nanalo sa ibang lugar po, yung tinutukoy ko. So, patuloy po tayong manalangin mga kapatid para po sa kapakanan ng atin pong bansa. Ano pa po ang bagay na makikita po natin? Number 3, God is the giver to those who ask. God is the giver to those who ask. Ang Panginoon ang nagkakaloob sa sino mang humihingi. Ulitin ko pa mga kapatid, yung sinabi ko po kanina. The reward of asking is receiving. Kapag humihingi, dapat tumatanggap. Sabi po sa verse, your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Tumatanggap ng mabuting kaloob doon sa mga humihingi sa Kanya. Sabi ko po, babalikan po natin yung po mga nasa unang verses. In verse 7 and 8, sabi po dyan, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you, for everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Ito po yung mga instruction tungkol po sa paglapit sa Panginoon. Sabi po, ask. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong, ang kumakatok ay pinagbubuksan. Sabi po sa verse, ask and it shall be given you.
So it's amazing to know, mga kapatid, how many times in the Bible that God tells us to ask. Ang Panginoon po mismo nag-uutos sa atin na humingi. At ang Panginoon pag humihingi, sabi nga, may comparison kayo na masasama, pag humingi sa inyo ang inyong anak ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Sino na nagbigay sa inyo ng bato? Wala. Ang ibibigay po natin dyan, tinapay. Bigla ko lang po talaga naalala, for the sake lang po na ma-highlight po ito mga kapatid. Wala pong ibang dudurog sa puso na isang magulang pag humihingi po yung anak tapos wala kang kakayanang ibigay. Alam po ninyo dati, ang anak pa lang po namin noon ay si Icing. Humihingi po siya ng cupcake. Hindi ko alam kung natatandaan pa ni Icing. Humihingi po siya ng cupcake. And during that time, ang cupcake ay 5 pesos. Naghahanap po ako sa wallet ko. Wala po talaga. Kahit na itaktak yung wallet, puro resibo lang. Mga ID na expire at kung ano-ano pa. Wala po talaga nasingit na kahit anong pera. Pero pag humihingi yung anak mo, talagang gusto mong gawa ng paraan. Alam po ninyo, before ipanganak po si Icing, meron kaming tindahan noon meron kaming grocery. Pero natatandaan ko, dahil yung amin pong lugar ay baryo, marami pong bumibili sa amin, marami rin nangungutang. Alam po ninyo yung mga mangungutang, pupunta doon, tapos biglang magpapasupot ng kanilang pangangailangan, bigyan mo nga ako ng ganito, 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 tapos biglang kakapa sa bulsa, hindi ko pala nadala yung wallet ko. Yung mga ganon, ibabalik ko na lang. Ang problema, yung balikan po no, next month na. So naisip ko, gayahin ko kaya sila. Kasi no may grocery kami, sabi ko, ganun yung ginagawa nila Pupunta ako ng tindahan, tapos bibili ako ng cupcake, tapos kakapkap ako sa bulsa ko, tapos sabihin ko, naiiwan ko pala yung pera ko. So heto na po, pumunta ako doon sa katabing tindahan. Wala na kasi kaming grocery that time. Okay, iba na po ang business po namin noon. Monkey business na. Pumunta ako ng maliit na sari-sari store, bumili ko ng cupcake. Magbilan nga ng cupcake. Nung hawak ko na yung cupcake, sabi ko, ay, naku, naiwan ko pala yung pera ko, ibabalik ko na lang. Scripted na scripted kasi hindi naman talaga ako sanay ng ganon. Halatang halata yung pagkakadrama ko. Although later na lang talaga ako naharap sa camera na nung nagsasapelikula na ako ng mga telenovela. Scripted na scripted. So, what's the point mga kapatid? Gagawa ka talaga ng mga bagay na mahirap gawin, hindi ka sanay para maibigay. Humihingi kasi ng tinapay Though you are evil, you can give good gifts to your children. Ang sabi po dito, how much more God? Pag humihingi ng isda, meron po bang nagbibigay po sa atin ng ahas? Wala naman nagbibigay. Hahanap pa rin po tayo ng iuulam ng ating anak. Ask and it shall be given you. So sabi po sa verse, humingi kayo, and it is amazing to know mga kapatid, how many times in the Bible the Lord tells us to ask. 2 Chronicles 1:7. 2 Chronicles 1:7. That night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Noong pong si Solomon, i-appoint na hari po ng Israel, sabi ng Lord, humingi ka sa akin ng mga bagay na gusto mo at ipagkakaloob ko sa iyo. So, yung pong istorya behind that, pag-aaralan po natin some other time siguro. Pero yun lang po yung part na gusto po nating makita, pinahihingi po siya ng Panginoon. So from the Old Testament comes the New Testament, John 15:7, si Jesus po mismo ang may sabi, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will and it shall be done for you. Si Jesus na po ang may sabi po niyan, ang sabi po niya,
Kung mananatili ka sa akin at mananatili sa iyo ang aking salita, humingi kayo at kayo'y bibigyan upang lubusin ang inyong kagalakan at ito ay gagawin para sa iyo. So ang ganda po nitong verse po na to. Napaghalo ko, John 16:24, yung isa. John 16:24, magpahanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo bibigyan upang lubusin ang inyong kagalakan. Si John sa kanya pong sulat ay itinuro din po niya ito. Isinulat din po niya concerning asking. 1 John 5:14, sabi po, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, pwede po ba nating sabihin His will? According to His will. Ayon sa kanyang kalooban. So baka isipin kasi kaagad natin, humingi ng humingi kay Lord. Kasi ang sabi sa verse, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything, pero may kaduktong, according to His will, He hears us. Pinapakinggan po tayo ng Panginoon. So in asking, mga kapatid, in asking, relationship is implied. Pag humihingi po tayo, magandang maisip natin, nakataya po dito yung relasyon. Hello mga kapatid, do you agree? Amen po ba doon? Pag humihingi po tayo, humihingi tayo kasi ama natin siya. Implied po ang relasyon. Kaya tayo nakakahingi dahil siya po yung ating ama. And in asking, it is a special privileges for His children. Anak po kasi tayo ng Panginoon. So natandaan po natin Romans 8 na meron po tayong pagkakataon na lumapit po sa Kanya at humingi, Abba, Father. So the reward for asking is receiving. Kung i-elaborate pa po natin, God is the giver to those who ask. Hindi lang basta humihingi, kundi ang sabi po sa verse, seek and you will find. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Ang akala po natin mga kapatid, ang hinahanap po talaga dyan, yung bagay na gusto po natin. Magandang makita po natin na ang hinahanap po talaga natin dapat ay yun pong kalooban ng Panginoon. Ang hinahanap po natin ay yun pong si Lord po mismo. Tingnan po natin yung mga verses, Deuteronomy 4:29, but if from here you seek the Lord your God, you will find Him, if you seek Him with all your heart and with all your soul. Tagubilin po ito ng Panginoon sa mga Israelita na mananahan po sa Canaan. So, possible, babalik po sila sa kanila pong pagkilala at pagsamba sa di tunay na Diyos. Pero ito po ay babala para po sa kanila. If you want to experience the fullness of God's blessing, the abundant blessing of God, sabi po niya, seek the Lord your God with all your soul and with all your heart. Hindi lang basta siya minamahal ng buong puso, kundi po hinahanap po, nilolong po ng atin pong puso. 2 Chronicles 7:14. In 2 Chronicles 7:14, if my people, napaka-familiar po nito, no? If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and what? Seek my face and turn from the wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, what we learn about seeking, ano po natutunan po natin sa seeking? Kailangan po i-seek po natin siya with all our heart and with all our soul. We should set our hearts in seeking. So when we pray, we seek our heart or we set our hearts in seeking the Lord. Alam po ninyo, once na sinik po natin si Lord, kadalasan yung sinisik po natin materially,
yung sinisik po natin na bagay na dinidesire po natin, pwedeng mapalitan. Kasi hindi pala align sa gusto ni Lord. Nabubuksan po yung ating isip, nabubuksan po yung puso natin kasi inuna po natin na isik po siya. And we must believe that He will reward, mga kapatid, He will reward those who diligently seek Him. Hindi pwede pong hindi i-reward ng Panginoon. Yung pong nagsisik po sa Kanya, yung masipag talaga, patuloy yan na hinahanap po siya. And if we may continue to elaborate this discussion, mga kapatid, hindi lang po sinabing seek, kundi knock. Kumato kayo, merong progression ng paglapit sa Panginoon. Lumapit kayo, humingi, hanapin at kumatok at ang pintuan ay bubuksan sa inyo. Alam po ninyo, yung pagbubukas ng pintuan, it's more of the opportunity that God will give us. Pag humihingi po tayo sa Panginoon, hanggang humantong po tayo sa knocking, alam po ninyo, nagbubukas ng pintuan ng Panginoon. And that is opportunity for us. Dapat po, discerning lang tayo sa mga opportunity po na ito para po makasunod po tayo ng patuloyan sa Kanya. The God of the how much more. Meron pa po ba tayong hahanapin sa Lord? Yung mga tao na thankful tayo, ang daming nagawa sa atin na tulong. Pero sabi, how much more, God? Yung po mga company na kala natin, bibigay natin, bubuwis natin talaga yung buhay natin. Kasi dito na nanggaling lahat yung kabuhayan natin. Pero sabi, how much more, God? Yung mga kaibigan natin, parang sabi natin, 24/7, ready sila para tumulong. At thankful tayo, grateful tayo, na-appreciate natin ang mga taong nasa paligid natin. Pero sabi, how much more, God? Mga kapatid, kilalanin po natin ang goodness ng ating Panginoon. He is the giver of all good gifts. Lahat na na-experience po natin. And He is the giver if we ask. Kung tayo po ay lalapit, tayo po ay hihingi po sa Kanya. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord. Pinupuri po namin kayo because you are the giver of all good gifts. You are good. Kauna-unahan po yan, Panginoon. Mabuti po kayo. At dahil po sa inyong kabutihan, hindi po kayo nagkakait ng magagandang bagay sa inyo pong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga ginawa po ninyo at gagawin pa po ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, nakarating po kami at this moment of our lives na kahit minsan hindi po namin kayo nakita na nagpabaya po, Panginoon, sa amin. Kaya po patuloy po namin kayong itinataas, pinapahalagahan, pinaparangalan, Panginoon. At patuloy po namin ikinukumit ang amin pong sarili sa pagpupuri, pagsamba at pasasalamat po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Likhaan po ninyo kami ng grateful heart. Likhaan po ninyo kami, Lord, ng lalong trust po, Panginoon, sa Diyos ng how much more. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.